Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sinasabing tinawag ni Jesus ang 12 apostol. Yan po ay may malalim na kahulugan para sa kasaysayan ng simbahan at ng planong kaligtasan ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin na ang bayan ng Israel na pinili ng Diyos ay nabuo sa pamamagitan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki. At ito ang naging 12 patriarka ng Israel, naging pundasyon ng pagdami ng kanilang lahi na bumuo ng 12 tribo na later on ay naging isang malaking bayan at naging kaharian ni Haring David. Subalit ang kaharian ni David ay nawasak. Sinasabing ito ay muling itatayo pagdating ng Mesiyas. Kaya nga ang Panginoong Jesus, ang siyang Mesiyas na tagapagligtas, ay pumili ng 12 apostoles bilang bagong pundasyon ng bayan ng Diyos. No, hindi lang based on blood of Abraham, but on the faith of Abraham. Kaya ang 12 apostoles, ang mga bagong patriarka ng ating pananampalataya no, sa kaharian na binuo ni Kristong Hari. At yan ay walang iba kung hindi ang ating simbahan, ang Santa Iglesia, na tinatag ng ating Panginoon. Kaya ang tawag sa simbahan ay hindi lang the body of Christ and temple of the Holy Spirit. Ito rin ay tinatawag na the new people of God, the new Israel, ang bagong bayan ng Diyos, ang bagong Israel. At ang 12 apostoles, mga kapatid, ay mayroong espesyal na misyon na pinagkaloob ang Panginoong Jesus. Ano po iyon? No, binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. No, sa paanong paraan ba? At bakit kinakailangan magpalayas ng demonyo ang ating mga pari, ang ating obispo, ang ating Santo Papa, no nakahalili ni San Pedro at ang mga obispo ang kahalili ng mga apostol, sapagkat ang misyon nila ay to conquer the world for Jesus, na muling ialay ang daigdig kay Kristo, sapagkat ang daigdig na ito ay ninakaw ni Satanas sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya tayo ay dapat magbalik loob sa Panginoon upang sa pamamagitan nito pagharian tayo ng banal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At unang-una, pinapalayas ang demonyo nung tayo ay bininyagan. May exorcism na recite ang pari no, sa bata no, upang palayasin o iligtas siya, protektahan siya sa masamang espiritu upang tayo ay maging consecrated, no, inialay kay Kristo no habang panahon.
At gayon din, nung tayo'y kinumpilan, tinatakan tayo ng ating obispo ng Espiritu Santo upang ipinapahayag sa atin na we belong to Jesus, we belong to the Holy Spirit. Tayo ay pag-aari ng Diyos, hindi ni Satanas, hindi ng kasamaan. At tayo rin ay pinapalayas o tayo rin ay pinoprotektahan sa masamang espiritu, sa mga demonyo, kapag tayo ay nagkukumpisal, sapagkat inaalis ang ating kasalanan, nililinis tayo upang hindi tayo kapitan ng kamatayan at kabandag ni Satanas. Sa halip tayo ay maging karapat-dapat na maging mga anak ng Diyos, malinis sa isip, sa puso, at sa kaluluwa. Kaya dahil diyan, napakahalaga na ang ating mga anak ay tumatanggap ng mga sakramento, ng binyag, ng kumpil. Tayo ay nagkukumpisal. At hindi lang yan, mga kapatid, no, tuwing tayo ay magro-rosaryo, pinoprotektahan natin ang ating sarili laban kay Satanas. Tuwing tayo ay nagkukumunyon, hindi tayo maaaring sapian ng masamang espiritu sapagkat ang ating katawan ay kaisa ng katawan ni Kristo. Our bodies are united with the body of Christ. Kaya ang ating katawan at kaluluwa no ay kabilang kay Kristo, pag-aari ni Kristo, at hindi maaaring angkinin ng anumang demonyo o ng masamang espiritu. At gayon din sa mga may karamdaman, pinagkakaloob ng ating pari ang sakramento ng pagpapahid ng langis. Kaya napakahalaga po ng sakramento na iyan. At gayon din, mga kapatid, kung talagang may cases ng demonic possession, tatawagin po natin ang ating espesyal na pari, no, ang exorcist, na merong special authorization from our bishop na successor of the apostles, at siya ang magpapalayas ng masamang espiritu using the official prayers of the church, upang sa pamamagitan nito, no, ang mga taong inaalihan ng masamang espiritu, sila ay mapalaya sa kapangyarihan at pangalan ni Kristo.